ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss, Martes, Mayo 19, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Responsable nga pagaboy sang basura ginapanugyan ni Mayor Trillanes sa publiko. Tanan nga barangay sa probinsya sang Iloilo magabaton sa 200,000 sa idalon sang bawat barangay makikinabang. Headline. Sunod-sunod nga enkwentro sa Negros kontra NPA resulta sa masangkat nga operasyon sa militar agud matap ng ila pagpamatay sa mga inosente nga sibilyan. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Responsable nga pagaboy sang basura ginapanugyan ni Mayor Trillanes sa publiko. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Dapat mangin responsable sa paghaboy sang basura kag likawan ang paghaboy ilabi pa sa suba, creeks kag waterways sa syudad. Ini ang ginpanugyan ni Iloilo City Mayor Raisa Trillanes sa publiko kadungan sa paglunsar sang Oplan kontra baha sang Martes nga may tinutuyo nga tinluan ang waterway sa syudad pinaagi sa Dole Tupad program. Sunod sa alkalde, dapat ang mga residente mismo sa palibot sang waterways ang mangin responsable kag ihaboy ang ilang nga basura sa insakto nga lugar. Magluwas sa paglunsar sang Oplan kontra baha, plano man sang city government nga mag-set up sang traps para sa basura sa palibot sang waterways. Sa tanan nga barangays hindi kang siguro dito sa lapas, we have to make sure nga ang ato na basura ihaboy din natin sa sakto. Ang mga barangay natin may na-identify ng mga areas kung diin kita pwede na ihaboy ang mga basura natin. May mga days kita kung saan o gina-pick up ang ato ng mga basura. Actually, in some of the barangays mula dito sa syudad, may ara na in partnership with Coca-Cola. Ang kabayan sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trillanes para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Makabaton sang 200,000 ang tanan nga 1,721 barangay sa probinsya sang Iloilo sa idalom sang bawat barangay makikinabang sa national government nga may kabilugan nga 344 million nga suporta halin sa Malacañang nga ipaagi sa Iloilo Provincial Government. Sa idalom sang programa katunga sang pundo ko ng 100,000 kada barangay ang igapain sa educational assistance sang kwalipikado nga college students kada scholar magabaton sang 20,000 pesos sa tagang prioridad ang mga graduating students alin sa pigado nga pamilya o kun pamilya nga apektado sang unemployment o kun pamilya nga wala sang college graduate. Ang mabilin nga 100,000 sarang naman gamiton para sa pagbakal sa mga kagamitan kang isang CCTV cameras, patrol vehicles, kag street lights o kun sa mga DRM initiatives sang barangay. Ang pagpanagtag sang among suporta posible ipatuman sa bulan sang Hulyo kadungan sang Iloilo Provincial Liga ng mga Barangay Day antes sang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May pagsaka sa numero sang combat operations sang militar sa isla sang Negros sagud matap ng pagpamatay sang mga rebelde
sa mga inosente nga sibilyan sa komunidad. Sunod kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa pagpamatay nga ginahimo sa mga rebelde maisog man nga ginaako sang NPA nga silang may kahimuan sang krimen. Humalin sa 2021, 36 na ka-insidente sang pagpamatay ang ginahimo sa mga rebeldeng komunista sa Isla Sang Negros sa pagpang-usisa sa militar. Ang mga ginapamatay sa mga rebeldeng mga pumulo nga wala nagapati sa ila ginapanindugan kag maiban ginaaligar naghatag impormasyon sa militar. Hindi maguntat ang militar sa paglagas sa mga nabilin nga rebelde bangod krimen ang ila ginahimo kag naghatag sila sang pagkabalaka sa komunidad. Naibaloan naglabot sa 24 ka rebeldeng napatay sa intensified operation sa militar sa banwa sang Tuboso kag Kawayan sa probinsya sang Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI, hugot nga ginabantayan ang mga presyo kag supply sa mga school items sa Western Visayas. Detalye sa balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hugot nga ginabantayan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 6 ang presyo kag supply sa mga basic school items sa Western Visayas. Sandig sa ilalabing ulihing nga monitoring sa 35 ka retail outlet sa reyon, nagapabiling establang supply kag husto ang pagpresyo sa mga school supplies. Ang monitoring nagasakop sa mga essential school items, nakip na ang notebook, pad paper, writing instrument, crayons, eraser kag tarahal. Nagapabilin man nga bughana ang mga stock sa mga lokal nga baligyaan bangod sa regular nga replenishment sa mga supplier. Wala man siyang may namutikan ang ahensya nga sinyalis ang hoarding o kung price manipulation. Magapabilin ng hugot kapag bantay sa DTI Region 6 agod maprotektahan ang mga konsumidor sa hindi nagakaangay nga pagtimbok sa presyo kag sa pagpasiguro nga mangin steady ang supply sang nasambit nga mga balaklon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, 21 ka mangungumag install bilang bag-o nga tag-iya sanduta sa Sicaba, Cadiz City. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nga gin-install bilang bag-o nga tag-iya sang duta ang 21 ka agrarian reform beneficiaries sa Sicaba, Cadiz City sa Negros Occidental. Ang installation ginpatigayon sa Department of Agrarian Reform, Negros Occidental 1 North, kasunod sang pagparagtag sa mga Certificates of Land Ownership o KONCLOA. Ang duta nga ginapagihan sadto ni Angelina Benedicto ang may kalaparon nga masobra 5 ka hektarya. Kasunod sang madinalagon nga aktibidad, ang mga bagong tig-iya sang duta mahimo man nga magpanghawan, magdumala kag magtalauma sang lubos sang ila na baton nga lupa. Ang pagpanagtag sang KLOA kag pag-install sa mga benepisyaryo isa ka pamatuod sang padayon nga pagdunga sang DAR nga masiguro nga mapanag-iyahan na sa mga local food producer ang mga duta nga ila ginatalauma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 200 ka project beneficiaries ang Project Lawag kag Bini sa Barbasa ginpaidalom sa training. Detalye sa balita, Marian Grace Serena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paidalom sa training sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Field Office 6, pinaagi sa Risk Resiliency Program o RRP ang 200 ka project beneficiaries sa projects Local Adaptation to Water Access o Lawa, kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o Binhi sa Barbasa, Antique. Ang training nagamarka sa Stage 3 sang Cash for Training component sa idalong sa 20 kaadlaw nga implementasyon sa projects Lawa kag Binhi. Tinutuyo nga tudloan ang mga partner beneficiaries ang kinahanglanon nga ihibalo kag mga galamiton para sa pagmaintenas ang iya lugar kung saan ginapatuman ang proyekto. Lakip sa ginpatpat ang sustainable farming practices kag community-driven strategies. Yaraman sa training ang representante sa Department of Trade and Industry o DTI kag Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para maghatag sang technical discussions para sa livelihood sustainability kag financial preparedness. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. COMELEC Iloilo City nakaproseso sang 1,523 applications sa katapusan nga daw sang voters registration. Detalye sang balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Naglabot sa 1,523 nga mga applications ang dugang na proseso sa Commission on Election Iloilo City sa ginhiwat nga last day sa voters registration sa Mayo 18 nangin matalon sa aktibidad bangod sa bulig sa mga partner agencies kasang organization nga nagbuilog sa event. Ginpasalamatan sang COMELEC ang Robinsons Iloilo, Iloilo City Police Office, Bureau of Fire Protection, Iloilo City, DepEd, Iloilo City General Services Office, West Visayas State University, ROTC, WVSU Young Student Ambassadors kag augmentation sang registration team gikan sa Office of the Regional Election Director. Ang tanan nga process applications naman igapidalom sa hearing sang Election and Registration Board nga hiwaton sa mabot nga Hunyo 1. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang simpatya ang Police Regional Office Negros Island Region sa pamilya kay mata ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ng Bacolod City Police Office bungod sang hinali sini nga pagtaliwan. Si Lieutenant Colonel Vargas nagalagad sang pila ka dekada sa Philippine National Police nga may profesionalismo kag commitment. Ang iya pagtaliwan mabatyagan gid sang bugos nga organisasyon sang kapulisan kag sang komunidad nga iya ginaalagaran sa karon giniimbestigaran pa sang BCPO ang insidente sa kung anong gintunaan sa kamatay ni Vargas nga nasapuan patay sa ilabalay sa Bacolod City. Giin pa siguro sang PRO-NIR isa katulid ng investigasyon ang ginapatigayon sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang bulig ang pamilya sa mga napatay nga rebelde sa engkwentro sa Banwa sang Kawayan Negros Occidental halin sa gobyerno. Pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office 15th Infantry Molave Warrior Battalion kag 3rd Civil Military Operations Battalion gintugyan na ang mga bangkay sang rebelde sa ila mga himata. Sa pagtugyan sa pamilya naghalad man sang pangamuy si Reverend Father Philip Palacios. Ngayon pa siguro man sang gobyerno nga pagkatagaan sila sang insekto kag desente nga lubong. Gintagaan man sa family food packs kag bugas sa mga pamilya sa napatay nga rebelde ang sambit nga akto pagpakita sang suporta sa mga pamilya kag pagkatagrespeto sa mga napatay nga rebelde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Provincial government sang Aklan nagbato sang No Object Letter 1 para sa pagpatuman sang halos 630 million nga farm to market road project. Detalye sang balita JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ayon nga ginbato ni Aklan Governor Jose Enrique Mera Flores ang No Objection Letter 1 para sa I-Build sub-project nga pagpanami sang poblasyon Tigbawan Alasas, Mamba Medina, Panipiason Farm to Market Road nga may upod nga mga tulay. Ang sulat personal nga gindaho sa gobernador ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Central Office ng Department of Agriculture. Ang nasambit na proyekto ginakabig pinakadako nga DAP-RDP scale-up sub-project nga nagabalor sang halos 630 milyones pesos. Tiun mahuman ang proyekto ang ginalauman nga magapasanyog pagid sang palangabuyan sa mga mangunguma sa probinsya sa Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nga bukas ang iya opisina sa pagbisita ni Department of Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog. Suno kay Trenyas nagapabiling nga bukas ang iya opisina para sa tanang luyag magbisita. Gina-welcome niya man ang pag ni Mabilog nga luyag sini nga magbisita sa opisina sang alkalde sa iya opisyal nga katungdanan bilang DILG Undersecretary. Dugang niya mas importante ang paday nga serbisyo sa Ilonggo kaysa sa politika. Una na yung pag ni Mabilog ang plano niya bisita ng opisina ni Trenyas matapos magsumpa bilang DILG USEC for Public Safety agad maistoryahan kung ano ang mga proyekto nga pwede ipatuman sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pursue your passion. Panawagan sa Canadian playwright sa kababaihan ngulog mangin playwright. Detalye sang balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Aton sa syudad sang Iloilo ang ika-13 nga Women Playwrights International Conference o kung WPIC umpisa Mayo si 18 tugtog. So worthwhile in life to pursue your passion. Ini ang nanging mensahe sang Canadian playwright nga si Anna Charterton para sa kababaihan nga nagahandong nga mangin playwright o kung mangin kabahin sang industriya sang arts. Pahayag ni Chatterton, importante nga magapadayon kang magtuo sa kagalingon bilang isa ka artist bisan wala pa sang manggad, magarbo nga balay o kung mahal nga salakyan.
Para sa iya, wala ginatapos ang material nga mga butang ang matuod nga kalipay kundi sa passion kag dedikasyon nga ginahatag sang isa ka tawo sa iya ginahimo. Dugang pa niya nga mas mangin makahulugan kag worldwide ang kabuhi kag ginapursigi ang talento kag handom sa arts. Yari si Chatterton sa Iloilo City kaupod ang pila ka playwright sa bilog nga kalibutan para sa ika-13 nga Women Playwrights International Conference o kung WPIC nga magalawig tubtub Mayo 22. Ang kahiwatan nagatingom sa kababaihan nga playwrights, theater practitioners, scholars kag cultural advocates sa bilog nga kalibutan. May hiwaton nga WPI reading, workshop performances, dramatic readings kag panel discussion sa sunod sang 5 ka adlaw. Ang WPIC isa ka flagship gathering sa Women Playwrights International nga isa ka non-profit network nga gitukod sang 1988 nga may mission nga ikonekta ang kababaihan sa teatro kag ipakita ang ilang hinuoan sa kalibutan. Ang kahiwatan sini nga tuig lang imposible sa partnership sa Iloilo Dinag Young Foundation Incorporated o kon IDFI. I think that's kind of what this distills down to is it's such a worthwhile life to pursue your passion and to translate your experience of life on the page, on the stage. It's a way to make life more meaningful. And that's why I think some people, they try and go the right route. They become a lawyer, they become a business person. But I've met many, I'm a mentor a lot of the time for emerging artists. And, I've met a lot of retired people who now are writing because they followed the right path to make a stable income, but actually all they want to do is to write about their experience. And so I think it's just a very worthwhile and a rewarding life to stick it out as an artist, even though you may not have the fanciest house or car, or you have to cobble together a living. But I think all of us, from everything that we're saying, it's a more meaningful, worthwhile life if you have a passion for the arts to pursue it. Nabatian ang kabayang sampahayag ni Chatterton para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat nga magapatigan sa distribusyon sa fuel cash assistance ng LTFRB Region 6 sa mga benepisyaryo gikan sa transport sector. Hiwaton ang distribusyon sa opisina sang ahensya sa LTFRB 6 compound sa Dabok Subaharo sa Miyerkules, Mayo 20. Sa datos ng ahensya, yara sa masobra 1,000 ang una ginatagan sang ayuda sa first batch. May natapuan sa mga jeepney drivers kag taxi drivers. Sa mga mag-claim sang ayuda, dapat magdala sa mga masunod. For individual operators, notarized deed of undertaking, valid ID of the operator, photocopies sang professional driver's license ng driver with 3 specimen signature, pirma sang driver sa approved payroll. Para naman sa corporation o cooperative, board resolution o secretary certificate, valid ID sang operator, authorized representative, notarized deed of undertaking, photocopies sang driver's license ng driver, kag pirma sang driver sa approved payroll. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anom ka pagbugas ang abo ang nabalhag sa FIVOC sa kanlaon sandig sa bulletin nga ginpagwa Mayo 19. Ang mga ashing events naglawig tubtob 51 minutos. Naglabot naman sa Siam ang volcanic earthquake sa bulkan lakip ng anom ka tremors nga naglawig man tubtob 51 minutos. Sang Mayo 18 na monitor sa FIVOC ang 1,170 katonelada nga sulfur dioxide flux. Sa gihapon, nakasaka sa alert level 2 ang kanlaon sa Negros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsumpa na sa katungdanan bilang Park Operations Superintendent 5 sa Northern Negros Natural Park si Forester Maria Gina Consolacion, Hiranggaya. Mismo si Department of Environment Natural Resources Secretary Attorney Juan Miguel Cuna ang nag-administer sang pagsumpa sang lokal nga opisyal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City inalantaw bilang potensyal nga destinasyon sang cruise tourism. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon nga ginakilala ang Iloilo City bilang potensyal nga destinasyon sa cruise tourism sa tapos magbalik sa syudad ang French Cruise Company para sa isa ka photo kag video shoot. Kumadumduman sang Enero naghiwat sang site inspection ng kumpanya sa diin ila na eksperyensyahan ang manggaranon niya kasaysayan,
heritage site kag nagkalain-lain nga pagkaon sang syudad. Katuyuan sang produksyon nga mapakilala ang Iloilo City sa International Cruise Market kag mapabaskog ang posibilidad nga madala ang syudad sa cruise itinerary sa Southeast Asia. Nagalaom ang DOT nga maduso pagid sini ang Iloilo City bilang nagausbong nga cruise destination pinaagi sa pagpakita sang historical nga atraksyon kag lokal nga kultura sa global audience. Nagapati si DOT6 Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez nga masundan pa ang pag-abot sang cruise ship sa Iloilo City sa tapos padulungan sa una nga higayon sang MV Pacific Venus. Kung madumduman, nag-maiden call sa Iloilo City ang barko sang 2019 sa diin ginatos ka Japanese tourist ang nagpanaog kag naglibot sa syudad kag nagsaksi sang kultura sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Region 6 target kaming kampiyon sa 2026 palarong pambansa. Detalye sa balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Target sa Department of Education Region 6 nga maging kampiyon sa sininga tuig nga palarong pambansa. Sa interview sang Radyo Pilipinas, Iloilo Kahernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd 6, ginpahayag niya nga ginahandaan sa mga atleta gikan sa rehiyon ang manginhampang sa palarong pambansa kag kumpiyansa ang regional office sa abilidad sang kada atleta. Pahayag pa ni Escolar nga kung hindi maging mapinalaron nga makuha ang kampyonato, target man sa regional office nga mangin rank 2 o kung masustain ang rank 3 kaparehas sa 2025 palarong pambansa placement. Madumduman nga nakakuha ang Datcham sa Conivraa sa 44 ka gold, 54 ka silver, kag 58 ka bronze sa regular sports sa palarong pambansa 2025. Samtang ginpabutyag man ni Escolar nga isa sa mga prioridad sa DepEd 6 amo ang pagsiguro sa safety kag mangin maayo ang kahimtangan sa panglawas sa bug-os nga delegasyon labi na gid sa mga student athlete. Mayara man sang upong nga medical officers ang delegasyon sang Mivraa sa Agusan del Sur kung sa diin paghahiwaton ang palarong pambansa. Mag-standby ang medical team sa sulod sang 24 oras kada adlaw agud masiguro nga gilayon nga mahatagan sa nagakaigo nga bulig medikal kag pagbulong ang sinuman nga magbatsyag sang hindi maayo sa tion sang practice o kon sang kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Free theoretical driving seminar giniwat sang LTO6 sa Robinsons Pavia kabayan sang LTO Scholarship and Livelihood Program. Detalye sang balita, Janelle Bakla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginatos ka mga LTO scholars sa nagtipon sa Robinsons Mall Pavia para magtambong sa duwa ka adlaw nga theoretical driving course seminar sa Land Transportation Office 6. Ang aktibidad kabayan sa proseso agud maka-apply sa driver's license ay dalom sang Pilot LTO Scholarship and Livelihood Program nga isa sa prioridad nga proyekto ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Ginpaunahan naman ni LTO6 Regional Director Attorney Jose Duspan II ang pagpahangop sa mga tumalambong nga magpamatika magtuon sa lecture agud mangin disiplinado nga mga motorista sa palabuton kag may masangkad nga ihibalo sa road safety. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oplan kontra baha ginlunsar sa Dole DPWH kag Iloilo City Government. Detalye sang balita, Emi Rosan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsar sang Department of Labor and Employment Region 6, Department of Public Works and Highways Region 6 kag Iloilo City Government ang Oplan kontra baha sa Tikod Lapas sang Martes. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Engineer Johnny Puras sang Iloilo City District Engineering Office, Ricardo Gutierrez, Assistant Regional Director sang DPWH 6, Attorney Sixto Rodriguez, Regional Director sang Dole 6, kag iban pa nga opisyales ang nasambit nga programa. Sa idalom sang Oplan kontra baha, 70 ka benepisyaryo gikan sa 7 ka barangay sa syudad ang ipaidalom sa Dole Tupad Program agud maninlo sang suba kag mga waterways halin sa Inaktakan, Tikod sa Lapas, pakadto sa Tabuk Suba sa distrito sang Haro. Ang programa magalawid sang 31 ka adlaw kung sa diin kada adlaw magabaton sila sang 550 pesos o kung sa kabugusan nga 17,000 pesos. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, tuman ka importante ang programa agud matinduan ang waterway sa syudad kag mapunggan ang pagbaha.
Dugang sa alkalde nga kun matapos ang 31 ka adlaw, plano Manila nga dalon pagid ini sa iban pa nga parte sang syudad agon matinuan pa ang iban nga waterways, partikular sa distrito sang Molo kag Haro. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal nang ginlunsar sa Department of Science and Technology, Western Visayas, kag Iloilo Science and Technology University, ang Regional Innovation Hub o IHAB. Ginalantaw ang pasilidad bilang sentro sang kolaborasyon para sa mga estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, 4:36 sa hapon. Kagamiento mo natipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Mayo 19, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radio